Nagmamadali sila sa impeachment. Solusyon ba yan sa problema ng Pilipinas? Ayan, syempre itong video na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Mr. Real Talker. Ayan, syempre, bibigyan natin ng reaksyon nito. No, mga katunay. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang video na laman nito, no? At bigyan natin ng reaksyon, no, na nagmula kay Mr. Real Talker. Ito yung tungkol kay kay Cheese, nagsalita si Cheese, no? Talagang iniinis na nila si Cheese, parang hindi na talaga makapagtimpe, naiinis na to, naiinis na. So wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Mr. Real Talker at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Anong gusto ninyo? Ayun. Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Ayun, basag kayo. Ayan, no? Para nakikita natin sa reaksyon ni Cheese na siya busit na siya sa mga inaano sa kanya, yung mga ikinukulit sa kanya. Lalong-lalo na ng kamera. 'Di ba? Parang si Cheese kasi masyado yung pinepresyon nila sa mga nangyayari na gustong dinggin agad yung impeachment kay VP Sara. Ito naman si Cheese, kahit papaano is nakakagawa siya, no, ng maayos naman ngayon. 'Di ba? Kahit papaano. Although may mga tao pa rin na nagbibigay ng side comment, no, medyo alanganin. Hindi naman natin masisisi yung mga tao na nagkakaroon ng hindi magandang komento sa kanya kahit ganyan yung ginagawa niya. Syempre kahit ako hindi ako basta-basta nakukumbinse. Pero nakakatuwa yung ganito, no, sa mga ginagawa ni Cheese. 'Di ba? Talagang hindi siya para ngayon na hindi siya nagpapadikta. 'Di ba? Tama naman yung ginagawa ni Cheese. Hindi naman siya dapat magpadikta dahil mas mataas pa siya kung tutuusin doon sa mga taong nag-uutos sa kanya. 'Di ba? Mantakin mo, mga congressman lang yun, senador ka, uutusan ka nila. At alam mo kung ano naman ang tama. 'Di ba? Kung ano yung tamang proseso na dapat gawin. Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? No. Hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Very good. Yes, yun. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Yun, tama yung sinabi ni Cheese. Hindi mo pwede talaga yung naaayon sa batas, hindi mo pwedeng baguhin. Di ba? Hindi pwedeng ikaw lang ang masunod. May batas tayo tungkol dyan. Di ba? Hindi pwedeng suwayin nyo. Hindi porket na nasa pwesto kayo, is kayo na dapat ang masunod. 'Di ba? Tama yung kilos ni Cheese na ganyan, tama yung pagsasalita niya ng ganyan. Kaya palakpakan natin kahit papaano si Cheese. Kahit papaano medyo maliwanag pa ang isip niya. Kaso ang problema dito, no, wag sanang mabulungan ng mga masasamang espiritu. 'Di ba? Wag sanang mabulungan kasi pag nabulungan yun ang mahirap. Kasi talagang yung side comment sa kanya, syempre sino ba naman ang naglukluk sa kanya diyan bilang Senate President? Sino ba naman ang nag-ano sa kanya diyan, 'di ba? O baka mamaya magkaroon ng, may utang na loob ka sa akin, kundi dahil sa akin, hindi ka magiging Senate President. Parang yun ang mahirap pag nasumbatan si Cheese. Diba? Hindi natin alam kung ano magiging kilos ni Cheese niya. Kaya tayo is nag-aabang-abang. Very good, Cheese. Ayun, si Mr. Tama yan. Talker. Diba? Ang hindi ko lang matanggap, mga Lods, yung iba nating mga mambabatas, diba? Yung iba nating mga kongresista, ay talagang atat dyan sa impeachment. Gusto na nilang simulan daw ang trial, gusto nilang simulan ang sesyon. Grabe, no? Parang ano ba? Kaya yung sinasabi ko Gustong-gusto talaga nilang simulan yan. 'Di ba? Kasi iniiwasan nila yan na si VP Sara ay umabot pa sa 2028. Malaking problema kasi yan kapag 2027 hindi pa natatapos yung usapin na yan. 'Di ba? Alam naman nila mangyayari kasi kapag si VP Sara ay makalusot sa 2028. Kahit sino ang ilaban nilang presidente laban kay VP Sara, hindi mananalo. Malakas ang alingaw-ngaw, 'di ba? At bali-balita, no? Baka maaari pang maging landslide diyan sa pagiging presidente ng Pilipinas. Kapag nanalo si Sara Duterte,
O, kung ano yung mga pinapakinabangan nila ngayon, maaaring mawala o maputol yan. Maaari pa silang managot sa mga ginagawa nila at mga nagiging issue nila ngayon. Siguradong huhukayin ni VP Sara yan. Yun yung kinakatakot nila. Kaya porsigido sila talaga na kailangan si VP Sara ay matanggal ngayon na. O kaya minamadali nila yan ngayon, no, na humihingi sila ng special session, pag-usapan natin ngayon yan. Dahil, di ba, hanggat nandiyadyaan pa sila sa posisyon nila. Dahil kung lalagpas pa yan sa eleksyon, baka mas mauna pa silang matanggal kay VP Sara. O, di ba? Magbabago na naman. Magbabago na naman ang proseso. Di ba? Maaaring mawala na yung impeachment kay VP Sara. O kaya yun ang gusto nilang mangyari. 'Di ba? Nagawin na ngayon. Sino lang ba yung mga gumagawa niyan? Sino lang ba yung mga gustong-gusto niyan na ma-impeach si VP Sara kundi yung mga kongresista na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. Pero proud naman ako doon sa mga kongresista na hindi pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. Yun ang kailangan binibigyan ng palakpakan. At binibigyan naman ng kotong yung mga nagsipirma. 'Di ba? Sila lang yung nagpupursige niyan para matanggal si Sara Duterte. No? Dahil ayaw nila na may mga Duterte pang maupo. Dahil kay Tatay Digong pa lang is naranasan nila, no, na si Tatay Digong talagang mahigpit. Anti-corrupt talaga, ay lalong-lalo pa kaya yung anak. 'Di ba? Ba, yung impeachment ba ang makakasolve sa grabing pagtaas ngayon ng mga bilihin? Yes. Ha? Sa mga buhaya? Sa mga mambabatas at kongresista na nagmamadali? Yun yung katanungan ni Mr. Talker na yon, yan ba yung makakasolve sa problema ng bansa natin? Yung impeachment kay VP Sara, hindi yan makakasolve nga. Doon sa problema na nangyayari sa atin, hindi naman tayo yayaman dyan eh. Hindi naman tayo uunlad kapag na-impeach si VP Sara. 'Di ba? Makakaapekto ba yan sa atin? Uunlad ba tayo? Magiging mayaman ba tayo? Bababa ba ang presyo ng bigas? 'Di ba? Bababa ba ang presyo ng mga bilihin? Hindi. Wala. 'Di ba? Walang magiging credits yung impeachment na yan sa mga taong bayan. Alam nyo, magiging credits lang yung impeachment na yan doon sa mga taong pumirma at sa mga taong gustong matanggal si VP Sara sa pagiging Vice President. At magiging credits yan doon sa mga tao, no, na naghahangad ng matataas na posisyon. 'Di ba? At kapag si VP Sara ma-impeach, syempre iniisip nila baka hindi na makatakbo yan ng pagiging presidente. Magtutuloy-tuloy ang kaligayahan, parang ganun. Yun ang iniisip siguro nila. Ako hindi ko tinitignan yung mga ebidensya na sinasabi nila kay Sara Duterte na ganito, ganyan, no? Na ganyan sila. Hindi ako naniniwala. 'Di ba? Kaya nyo pinupursige yan dahil sa pangsarili nyong kapakanan. Gusto nyong makaligtas sa anumang mangyayari sa inyo na kapag si VP Sara ay naupo bilang presidente sa 2028 kapag siya nanalo. Yun ang kinatatakot nyo. Natatakot kayo sa kanya. Hindi dahil sa mga ibinibintang nyong kasalanan niya. 'Di ba? Dinadagdagan nyo na lang ng dinadagdagan. Lahat ng maririnig nyo sa mga Duterte, idinadagdag nyo na lang sa kasalanan na sinasabi nyo na ibinibintang nyo sa kanila. Ano ba? Yan ba ang solusyon sa maraming problema ngayon ng Yes. Pilipinas? Talagang ano kayo no? Talagang grabe. Halata mo talaga na namumuliti ka lang kayo. Yes, tama yun. Namumuliti ka lang sila. 'Di ba? Ulitin ko, walang magiging credits yan sa taong bayan. Magkakaroon lang ng credits diyan yung mga taong naghahangad na tanggalin si VP Sara. 'Di ba? Kung may mga taong nakikinabang sa pagtanggal o makikinabang kapag si VP Sara ay matanggal at mawala na yung hadlang sa kanila magkaka-credits yun. 'Di ba? Kasi si VP Sara nakita nila talaga hinahadlangan ni VP Sara. 'Di ba? Kaya nga siya may nilabas doon sa DepEd. Oh. Ngayon nilabas siya nun, 'di ba? Pinanood natin, narinig natin, sinabi niya. Oh. Kumbaga ayaw niya talaga ng ganyan. Na kaya siya bumaklas nga eh. Kaya siya humiwalay. So kapag nandiyan si Sara Duterte, no, kahit kuwari, ikaw Vice President ka, hindi ka nakikisama ngayon. O hindi ka naman nakikisama, ganito, ganyan eh. O pwede pa yung palagpasin yun eh. Pero ang kinakatakot talaga dito is kapag tumakbong presidente si VP Sara.
'Di ba? Kumbaga, kawawa yung mga tao na talagang bumibira kay VP Sara. Yung naglalagay sa kanya sa hot seat. Kawawa talaga sila. Kung maging presidente siya. Oh, at saka yung mga taong hayahay ngayon ng buhay. 'Di ba? Yung mga nakapwesto ngayon na hayahay ng buhay, talagang mapuputol 'yan. 'Di ba? Yun ang iniiwasan talaga nila. Yan talaga yung Yan talaga yung suma total ng impeachment kay VP Sara. Wala akong ibang nakikitang grounds ng impeach kay VP Sara. No? Walang matinding nagagawang kasalanan si VP Sara para i-impeach. 'Di ba? Halos lahat ng mga nagpapa-impeach sa kanya mga 'di ba? Kilala natin ang likaw ng mga bituka. Oh. Halata nyo talaga na ang punteriya nyo si VP Inday. Yes. Diba? Wala naman kayong concern sa Pilipinas at mga Yes. Pilipino Ang gusto nyo lang gawin, i-kick out ang mga Duterte para para magsaya kayo. Oh, mantakin mo nga 2025 na pero si VP Sara at ang mga Duterte pa rin ang inaatupag nila. Samantalang ang daming issues na lumalabas ngayon sa bansa natin na hindi nila nare-resolba, hindi nila pinag-uusapan. Para makatodo kayo sa pangungurakot nyo. Ay, Kaya buti na lang itong si Cheese. Masama. Diba? Nagpa-function yung utak ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Mr. Real Talker. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.